Anong meron sa taong 2033? Exciting po ito mga kapatid. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Paalala lang po, para sa mga bago dito sa ating channel, yung series po natin this year ay from A to Z na mga topics po sa seminary. Ngayon po ay nasa letter G na tayo at ang topic po natin ay Great Commission. Maganda nga po, saktong-sakto kasi ngayon ay May 5. At sa May 5, 2033, approximate date yun, no? May 5, 2033, yan po ay very special day. No? Pag-usapan po natin. The Great Commission is Jesus' final command to His disciples. Go and make disciples of all nations. It is not a suggestion. It is a mission for every believer. Jesus, with all authority in heaven and on earth, calls us to share the gospel, baptize and teach others to follow Him. This global call begins in our homes, neighborhoods, and daily lives. Basically po yung Great Commission, ito po yung utos ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. At ang utos niya ay disipuluhin nyo lahat ng mga bansa. Turuan nyo silang maging mga tagasunod ko. So yan po yung Great Commission. Very important command of the Lord Jesus Christ. Yan po ay nakasaad sa Matthew 28, last chapter po ng Matthew. Matthew 28, 18 to 20. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Very powerful command po ito. Sabi niya sa kanyang mga alagad, konti lang sila, konti lang ang followers ni Jesus during that time. Pero sabi niya, kayo, konti lang kayo, pero I want you to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the very end of the age. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito po ay nung pagkatapos niyang mamatay, muling nabuhay, and after a while, binigay niya po itong utos na ito. And then after a while, umakyat na siya sa langit. Ito po yung utos sa Tagalog, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, ito po yung una nating teaching ngayong araw. By the way po, type nyo lang yung pangalan ko, Russell Ocampo, and then lagay nyo yung Great Commission, Matthew 28, 18 to 20. Makikita nyo po yung mga discussions ko. Ang dami kong mga post patungkol po dyan kasi ito yung verse na napakalapit sa puso ko. Tingnan niyo po yung maraming mga explanations patungkol dito. Ngayon po kasi more on historical tayo. Anong meron sa 2033? The year 2033 marks the 2000th anniversary of the Great Commission. Sa 2033, ilang taon na lang mula ngayon, no? Yan po yung 2000th year or 2000th anniversary ng life, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo dun sa krus, mga around April. Tapos nung umakyat siya sa langit, so mga May na po yon. Yung Great Commission, mga around May din. May AD 33. So baka mga May 5 din yon, kagaya ng date ngayon, no? May 5, 2025 po ngayon. So the year 2033 marks the 2000th anniversary of the Great Commission. 2,000 taon na nung lumipas. Kaya po magandang celebration po ito. Particularly sa community natin, sa church natin, sa mga micro-churches natin. I hope you do something as well, no? In preparation for this grand event. Now, pangalawa po, ano bang na-accomplish ng Great Commission? Number 2, the Great Commission has accomplished much in the past through faithful Christians. Now, gusto ko sanang i-summarize. I hope maging successful ako, no?
masummarize yung history ng Christianity from Jerusalem to the Philippines in 2 minutes, no? 2,000 years 2,000 years history from the time of Jesus to our time. So, GC 2033, celebrating 2,000 years of the Great Commission. Now, ito po yung Pilipinas. Bisita po muna tayo sa Jerusalem. Dito po nagsimula. Dito, by the way, nung sinugo ang Panginoong Jesucristo ng ating Diyos Ama, si Jesus nagministeryo lang sa Israel. Wala nang ibang lugar pa, sa Israel lang. Of course, lumabas siya, pumunta siya ng Egypt, pero yung ministry niya nasa Israel lang talaga. So, mula dyan sa Israel, okay, 2 minutes. Mula dyan sa Israel, dyan nag-start yung unang church, okay? Then, 12 disciples, and then the early church. At during the time of the apostles, nung sinugo na sila, yung iba sa kanila nagpunta sa Saudi Arabia, yung iba sa Turkey, Europe, more on Europe, Greece, Rome, Northern Africa, and then yung iba ay sa India, no? Mesopotamia, yung Iraq, Iran, Persia, and then India. So, yung first century Christianity, basically yung Roman Empire, napuntahan na nila, nakapag-mission na sila sa Roman Empire. Hanggang yung Roman Empire maging officially Christian empire. Relatively, no? So, mahabang istorya pala ito, no? To make the long story short, yung Spain, sakop din po ng Roman Empire yan before, hanggang sa magwatak-watak na rin yung Roman Empire. Kaya yung Spain po ay Roman Catholic. Yung Roman Catholic na yan, sa Spain, kung kalam nyo si Magellan, no? Si Magellan naatasan na mag-circumnavigate, ikutin yung buong mundo. So from Spain, biyahe siya si Magellan dito, land sa Brazil. This is Atlantic Ocean. And then, baba siya rito sa Argentina, Magellan Strait, Pacific Ocean, and then sa Guam, and then March 16, 17, 15, 21, nagland siya rito sa Philippines, and eventually, nagtayo siya rito ng cruise. Ayan, Magellan, dito sa Cebu. Bisitahin nga muna natin kung may mga pictures. Yan, yung cruise na yan. Hirap pala ng 2 minutes lang, no? So, sa kabilang panig ng mundo, nagkaroon ng series of expedition hanggang sa yung Pilipinas masakop ng Espanya for 333 years. At sa kabilang panig ng mundo, nagkaroon ng Spanish-American War, Spain, America, by the way, yung during this time, yung America ay Protestant. So, natalo nila yung Spain. Kaya, kung paanong nagkaroon ng Catholic mission sa Pilipinas, nung natalo ng Spain, ng Amerika, nagkaroon ng Protestant mission sa Pilipinas. Hinati-hati nila. Kumbaga, different mission field yung Pilipinas. Kaya may mga Baptist, Presbyterian, Alliance, Congregationalist, etc. dito sa Pilipinas. So, basically, naabot ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo yung Pilipinas sa loob ng 2,000 taon. Not just the Philippines, but in every nation, meron ng mga Kristiyano, meron ng mga followers ang ating Panginoong Jesucristo. Grabe, no? 2 minutes lang. Baka naka 3 minutes na ako. Anyway, yung buong mundo po, mga kapatid, may mga followers na si Jesus. At ang goal po ng Great Commission ay lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups ay maging followers ng ating Panginoong Jesucristo. That's the goal. So imagine, bigyan mo pa ng another 2,000 years yan, no? Bali 4,000 years of expansion. Sobrang daming ma-accomplish ng Great Commission. So, that's number 2. The Great Commission has accomplished much in the past through faithful Christians. At yung na-accomplish po nila, ipinagpapatuloy po natin ngayon. Point number 3. The Great Commission will continue to succeed through faithful Christians today. I hope ikaw at ako, kabilang tayo sa mga faithful Christians na ipagpapatuloy yung sinimula ng Panginoong Jesucristo ng mga disipulo, ng mga faithful Christians in the past, at hanggang ngayon, pinagpapatuloy natin yung expansion ng Great Commission. Hanggang sa lahat ng mga bansa ay maging worshipers and followers of the Lord Jesus Christ. Magkaroon talaga ng nation transformation, magkaroon ng world transformation.
Now, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, join the GC 2033 Mission Campaign. Yung church ninyo, kung saan ka man uma-attend, kung ikaw ay pastor, start a campaign, mission campaign, na patungkol sa GC 2033. Na magkaroon tayo ng, ng iba yung endeavor, revival sa missions na magmi-mission tayo. Aabutin natin yung maraming tao para sa Panginoong Jesucristo. So, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay missionary, kung ikaw ay leader, join the GC 2033 Mission Campaign. So, sa community po natin, sa Microchurch, sa Redeemers Movement, meron po tayong GC 2033 Mission Campaign. Point number 2. Kung ikaw ay individual, nakikinig ka rito sa devotion natin, pero wala kang dinidisciple, start a discipleship group or microchurch. Tanggalin natin yung hyphen. Salamat sa nag-correct sa atin. No? Start a discipleship group or microchurches. Pwede ka mag-start ng microchurch. Pwede ka mag-start ng discipleship group. Pwede ka mag-start ng Bible study. Napakalaga po niyan kasi yan yung pinaka-contribution mo sa Great Commission ng ating Panginoon Jesucristo. At least lead at least one person na magiging kapwa mo sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. So, start a discipleship group. Pwedeng kapitbahay mo, kakilala mo, group of friends mo, mag-gather kayo, magbasa kayo ng Bible together, study the Bible together, pray together. So, ganun lang naman po kasimple discipleship group eh. Bali, ang goal nyo lang, aralin yung salita ng Diyos with the intent to really follow the Lord Jesus Christ. And point number 3 po, pour out yourself into this mission. Saan mo ibubuhos yung buhay mo? Pwedeng ibuhos mo yan sa pagyaman, sa trabaho, sa paglalamyerda, no? Paggagala. Maraming pwede tayong pagbuhusan ng oras ng panahon, ng buhay. Pero mga kapatid, kung ibubuhos mo yung buhay mo sa isang importante sa puso ng Panginoong Jesucristo, it's worth it. Alam mo sa sarili mo, Lord, this is important for you. Mahalaga ito sa iyo, gusto ko mahalaga rin ito sa akin. Binuhos mo yung buhay mo para dito, ibubuhos ko rin yung buhay ko para dito. And that decision is something na worth it siya for eternity. You can never go wrong with that decision. Kung lahat ng nangyayari sa buhay mo mali, gawin mo to. At least meron kang ginawang tama na worth it for eternity. So pour out yourself into this mission. Ibuhos mo talaga, parang si Apostol Pablo, no? Ibinuhos niya talaga yung kanyang buhay sa mission. So, ako, yun din ang, hopefully, no, ito talaga yung gusto kong gawin for the rest of my life. Lord willing, isustain ako ng Panginoon until my death. Pero ito talaga yung mission ko. Ibuhos yung buhay ko sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, mga kapatid, what would you like to contribute to the Great Commission of Jesus? Bilang follower ni Jesus, ano yung i-contribute mo? Ano yung gusto mong idagdag? Kumbaga, contribution mo sa sinimulan ng Panginoong Jesucristo na ipinagpatuloy ng mga faithful Christians in the past na ipagpapatuloy mo ngayon. So, pag-usapan natin yan, maging productive po tayo sa Great Commission ng Panginoong Jesucristo. I-recommit natin yung sarili natin sa mga bagay na importante sa Panginoong Jesucristo. Kung confused ka sa buhay mo, kung confused ka sa gagawin mo, sa plano mo, ano ba talagang meaning of life? What's the meaning of life? Ito yun, mga kapatid. Ito yung compass natin. Kasi alam mo sa sarili mo na pag ginawa mo to, you're leading people to Christ, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung isang bagay na importante sa puso ng Panginoong Jesucristo. You can never go wrong when you pour out yourself into this mission. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for inviting me to be part of your mission. You didn't just save me to sit still. You saved me to go, to share, and to make disciples. Help me to see the people around me through your eyes. Give me courage to speak, patience to teach, and wisdom to lead others to you. May my life reflect the truth I proclaim. Let your Spirit empower my steps and use me to reach my family, my friends,
and even nations I may never see. Until the whole world hears, I commit to your mission. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Gusto pong magpasalamat especially kay Boss K, partner natin dito sa mission natin sa Great Commission. And I just want to mention Brother Chris, Brother Ronald, Brother Sunny na katuwang natin sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.